ito na nga ang mga pangyayari mga kabakyard. Nakakatawa at nakakalungkot na pangyayari. So ayan. Ayan nakikita nyo. Ayan nasa baba. Inakay po nila yan. Tapon maganda pang ano niyan, ang forma. At ang ganda din ng ng trail back niya sa likod. At ngayon itong mga pangyayari na to, ayan kinalbo po ng parents. Grabe itong parents na to. Kunin natin mga backyard para makita ninyo ng harapan. So ayan, wala nang postura ang mga anak nila. Kinalbo po. O tingnan nyo ang likuran. Kalbong-kalbo na. Parang kinagat-kagat niya. At ang kulay pa naman ito is spangle, Prailback Hagurumo po ito. Ayan. So pang malakas ang ibon sana sa ating ibunan. Kaso lang napagdiskitahan ng kanyang magulang. Ayan. Tinira po ang likod at saka yung pakpak pinutol. So ito ang nangyari, nakalbo na. So ilagay ko muna ito sa sa patokaan para makita din ninyo ang isang isang kapatid. Actually mga kabakyard, dalawa to. At ang isang kapatid niya is nasa loob po ng nest box. So ayan, nandito po siya. At ang parents niya is ayan, yung kumakagat-kagat po sa kamay ko. So kunin natin mga kabakyard para makita ninyo kung ano ang nangyari. Dahil nakakapanghinayang talaga. Maganda pa naman sana ang postura sa mga painakay niya. So ayan, yung tumakbo mga kabakyard, yun po yung anak niya. So kunin natin. So parents po niya so yan. So medyo malabo lang ng konti mga kabakyard ang video natin dito dahil hapon na. At saka hindi po nasisikatan masyado ng araw dito pag hapon sa aking ibunan. Unlike sa mga iba kong mga ibon na nasa outdoor, is maganda po ang video natin pag nasa labas tayo. So ngayon, kunin ko yung yung anak niya. So isarado natin. Saka ito. Ito po yung anak niya mga kabakyard. Ayan. So dalawang spangle po ang kanyang painakay. Pero ang mga pangyayari na hindi ko nagustuhan sa kanila kasi itong ginawa nila, kinalbo yung dalawang anak nila. So ayan, ang itong isa wala nang pakpak. Ayan. So kahit walang pakpak, nakikita pa naman natin na maganda ang kanyang trail. Ayan, yung trail niya sa likod. Kaso lang pati buntot mga backyard tinira din. Ayan, wala nang buntot oh. Wala na. So tanggal na yung buntot niya. So ngayon lang ako nakaranas ng ganitong klaseng breeder sa aking ibunan na ipinares, na pinagdiskitahan niya ang kanyang mga painakay. So itong isang to is malalang malala talaga. Mabuti na lang hindi nasugatan. So ayan, nakakalbo po ang kanyang likuran. At saka ang pakpak niya is tinira din. Ayan, kunti na lang yung natira. Pati buntot niya mga kabakyard, wala na. At saka nagdurugo pa yung buntot niya. Kinain siguro ng ng hen. So hindi ko naman masasabi sa inyo na good for harvest na sila dahil hindi pa ito nakababa sa nest box at saka hindi pa din sila tumitikim-tikim ng ng mga seeds. So ang ginawa ko is inantay ko muna na ready na sila for harvest bago ko tanggalin sa nest box at ilagay ko sa nursery cage. Ngunit ito ang masaklap na pangyayari. Kinalbo po ng parents ang dalawang to. So kung nakaranas kayo ng mga ganitong klaseng breeder sa inyong ibunan, mag-iwan na kayo ng comment sa baba mga kabakyard para ma-share ninyo ang inyong mga karanasan sa mga breeder na ganito ang pag-uugali, na kinakalbo ang kanilang mga painakay. So ibabalik ko pa to sa parents sila mga kabakyard dahil hindi pa ito mabubuhay dahil hindi pa marunong kumain ng seed. So update ko na lang kayo pag na ang nangyari sa kanila, dahil pag nakikita ko na may potential na good for harvest na itong dalawang to, so tanggalin ko na at ilagay ko sa nursery cage. So maraming salamat sa panonood mga kabakyard. God bless po sa ating lahat. Mag-ingat po tayo palagi.